Kayo't magturo kayo, palaging kasama ako, hanggang sa wakas ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-aalinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya tumayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang gabi din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ipinagdiriwang po natin sa araw na ito ang dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ni Jesus Nazareno. Kung inyong mapapansin, ang pag-akyat sa langit ng Panginoon ay ang ikalawang misteryo ng luwalhati ng Santo Rosario. Sa ating unang pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol, isinalaysay sa atin na pagkatapos mamatay ni Kristo sa krus, siya ay muling nabuhay at nagpakita sa kaniyang mga apostol at mga alagad sa loob ng 40 araw. Sa mga sandaling iyon, si Jesus patuloy na gumawa ng mga kababalaghan at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. Kung inyong mapapansin, bagamat patapos na ang misyon ni Kristo sa lupa, ang misyon na ito mananatiling buhay. Bumalik siya sa kaluwalhatian ng Ama, pero hindi talaga nawala si Jesus Nazareno. Kapiling natin ang ating Panginoon sa paraang hindi saklaw ng ating panahon, oras at lugar. Uulitin ko po sapagkat ito'y napakahalaga. Si Jesus Nazareno, bagamat siya'y umakyat sa langit, hindi nangangahulugang hindi na natin siya kasama. Kapiling pa rin natin siya sa paraang
hindi na saklaw ng ating panahon, oras at lugar. Ibig sabihin, hanggang sa kasalukuyan, mararamdaman natin at pwede nating maranasan ang kabutihan at kagandahang loob ni Jesus Nazareno. Kaya nga, sa huling pangungusap sa Ebanghelyo ni San Mateo, anong binanggit ni Jesus? Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Bagamat hindi na natin nakikita ang pisikal na katawan ni Jesus Nazareno, patuloy siyang kumikilos sa ating puso at sa ating buhay. Totoong-totoo ang pangako ni Jesus. Hindi niya tayo iiwan. Kaya't palakpakan nating muli ng pinakamalakas si Kristong nananatiling kapiling natin magpahanggang ngayon. Kaya nga ang tanong, Father, paano ninyo naman nalaman na nagpapatuloy pa rin hanggang sa kasalukuyan ang misyong sinasabi ninyo na sinimula ni Jesus Nazareno? Una, bago umakyat sa langit si Jesus, isinugo ng Ama at isinugo sa pamamagitan ni Jesus Nazareno ang banal na Espiritu Santo na kaniyang magiging kahalili. Ikalawa, isinugo din ang mga apostol at mga alagad upang ipagpatuloy ang pagpapahayag ng mabuting balita sa lahat ng bansa mula Jerusalem hanggang sa Palestina, sa Israel at sa pinakadulong bahagi ng daigdig. Kaya nga, tatlong mahahalagang atas at habilin ang ibinigay ni Jesus Nazareno. Una, humayo kayo at gawing alagad ang lahat ng bansa. Ang unang salita na ginamit ni Jesus ay humayo. Ibig sabihin, ang pananampalatayang Katoliko ay hindi isang pananampalatayang nakaupo lamang o nagtatago sa loob ng simbahan. Ang ating simbahan parang isang gas station. Pumapasok tayo dito upang mapuno at mapuspos ng banal na Espiritu, upang makinig ng salita at aral ng Diyos. At pagkaalis natin ng simbahan, punong-puno tayo ng kagalingan at lakas, upang sa gayon, tayo ay maging liwanag sa sanlibutan. Kaya nga mamaya, maririnig ninyo sa bandang huli ng misa ang mga katagang, humayo kayo at taglayin ninyo ang pag-ibig at kapayapaan ng Diyos. Ang salitang humayo ay nangangahulugang isinusugo kayo sa misyon. Ikalawa, binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito ay nagpapaalala sa atin ng ating pagkakakilanlan. Sa binyag, tayo ay naging anak ng Diyos at bahagi ng Kaniyang pamilya. Kaya nga, mga kapatid, dapat alam ninyo ang petsa ng inyong binyag. Bakit? Sapagkat mas mahalaga ang araw na kung saan tayo ay bininyagan kaysa sa araw ng ating kapanganakan.
Nung tayo ay isinilang sa mundong ito, tayo ay naging anak ng ating mga magulang. Pero nung tayo'y binanyagan, tayo ay naging anak ng Diyos. Kaya nga, kung tayo'y naging anak ng Diyos, nung tayo'y bininyagan, tayo ay may misyon na ipagpatuloy ang sinimulan ng ating kapatid na si Jesus Nazareno. At ang ikatlong atas, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Paano ba tayo nagtuturo ngayon? Ang pinakamabisang katesismo sa ating kapanahunan ay hindi sa salita, kung hindi sa ating halimbawa. Sabi nga ni Papa San Pablo ika-6, mas nakikinig ang mga tao ngayon sa mga saksi kaysa sa mga guro. Modern man listens more willingly to witnesses than to teachers, and if he does listen to teachers, it is because they are witnesses. Ibig sabihin, mas madaling mapalapit ang tao kay Jesus kung nakikita nilang ang isang Katoliko, hindi lang puro salita, kung hindi may tamang paggawa, tapat sa tungkulin, tapat sa trabaho, mapagmahal sa pamilya, at may malasakit sa kapwa. Kaya nga anong habilin sa atin sa ikalawang pagbasa, na pagkalooban niya tayo ng espiritu ng karunungan, ng tunay na pagkakakilala sa Kanya. Napakagandang paalala na naway mapuno tayo sa lahat ng pagkakataon ng espiritu ng karunungan ng Diyos upang maipagpatuloy natin ang misyon ni Jesus Nazareno habang tayong lahat ay nasa lupa at upang mapahalagahan natin sa ating buhay kung ano ang tunay na mahalaga at makabuluhan. Kaya nga, wala tayong dapat ikatakot. Kasama natin si Jesus Nazareno. Tila baga sinasabi sa atin sa araw na ito ni Jesus, walang iwanan. Hindi ko kayo iiwan habang kayo'y nabubuhay sa mundong ito. At naway, balang araw, sa bisa ng ating pag-ibig at pananampalataya kay Jesus, tayo ring lahat, kagaya niya, sama-samang umakyat at makapasok sa kaharian ng Ama. Amen. Amen. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.